Meron yung kabuuan. Kailangan buo yun. Yun ang kaligtasan. Hindi pwedeng kulangan at hindi pwedeng dagdagan. Kapatid na Eli, kapatid na Daniel, ay si kapatid na Jason Ramirez, Katoliko. Sige po. Brother Eli, ako po si Jason Ramirez. Katoliko po ako pero patagal ko na pong hinahanap yung tamang iglesia kasi alam ko sa sarili ko na maraming mali. And gaya po ng sabi nyo, napakarami ng iglesia na naglabasan. Actually, most of them na-attenan ko na or na-research ko na sa paghahanap ng mga sagot sa tanong ko. Then, based on sa pag-attend ko and pagre-research ko, iba-iba yung paniniwala nila sa kaligtasan. Like for example, sa INC, pag hindi ka INC, sentensyado ka na agad. Or may iba, binyagan ka lang, ligtas ka na. May iba naman, as long as mabuhay ka ng mabuting tao, ligtas ka na rin. So, ang tanong ko po, ano po ba yung tamang kaligtasan? Kapatid na Jason, ganito. Ang hula sa Biblia tungkol sa mga iglesia sa ating panahon, nandoon sa Isaias, Kapitulo 28, versikulo 10. Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin. Dito'y kaunti, dooy kaunti. Ayon. Ang sabi ng hula, utos at utos, utos at utos. Ini-emphasize o inuulit niya eh. Bilin at bilin, bilin at bilin. Dito kaunti, doon ay kaunti. Kahit saan ka pumuntanda ko, may utos na konti, may bilin na konti. Doon sa kabila, may kuutos na konti, may bilin na kaunti. Pero ano ang kalagayan in general? Nung lahat ng mga yon na meron ditong utos na konti, dun sa kabila may utos na konti, sa kabila ay utos na konti, dun sa kabila ay utos na konti. Ano ngayon ang kalagayan? 28:8. Sapagkat lahat ng mga dulang ay puno ng suka at ng karumihan, na anupat walang dakong malinis. Lahat ng dulang, sabi ng hula ni Isaias, puno ng suka at ng karumihan. Walang dakong malinis. Alam mo yan, dulang sa Biblia, ang kahulugan yan, iglesia. Sabi ni Kristo, ang kaharian ng Diyos, parang isang dulang. May naglilingkod sa dulang, may nakaupo sa dulang. Ngayon, ako ikay naparito upang maglingkod sa dulang. Sabi ng Panginoong Hesus. Ang iglesia, parang dulang, ayon sa Biblia. Ang nakita ni Isaiah sa kanyang hula, ang maraming mga dulang puno ng suka, maraming karumihan, walang dakong malinis. Kanino siya magtuturo ng kaalaman? Sabi dun sa susunod na talata. Kanino niya ipapatalastas ang balita? Silang nangalayo sa gatas at nangahiwalay sa suso. Sapagkat utos at utos, utos at utos, bilin at bilin, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Ang maraming dulang, kaya hindi malinis, may tigkakaunting utos, pero maraming suka at saka maraming mga karumihan. Yan ang larawan ng mga relihiyon ngayon, kapatid. Ang iglesia o ang relihiyon itinutulad sa dulang. Bawat isang iglesyang pupuntahan mo, meron ka mapapakinggang konting utos, konting bilin. No? Pagdating sa pera, maraming bilin. Pero sa utos, tiko konti, hindi ganap, walang dakong malinis. Yan ang makikita mo. Kaya kung nag-aaral ka, most of the time, mapuprostrate ka. Makakakita ka ng mga errors, makakakita ka ng mga maling gawain sa iba-ibang mga relihiyon. Ngayon, sa tanong mo, ano ba yung tunay na kaligtasan? Ang tunay na kaligtasan ng tao, yung lahat ng utos at lahat ng bilin. Hindi konti rito, konti doon. Dapat lahat ng utos, lahat ng bilin. Ang sabi ni Pablo kay Timoteo, 1:5 ng Timoteo,
Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at sa mabuting budhi at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Napagkasinsay ng iba sa mga bagay na ito ay nagsibaling sa walang kabuluhang pananalita na nagsisipagnasang maging mga guro ng kautusan, bagaman di nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Yun doon sa 1.5, kapatid na Daniel, ang pagkasabi, ang kinauuwian ng bilin. Ibig sabihin, merong kinauuwian, kumbaga sa tubig, kumbaga sa tubig, flowing water, meron siyang final destination. Meron siyang kinauuwian. Ang utos ng Diyos o ang bilin kasi utos yan eh. Yung bilin, utos. Kaya sabi sa Isaiah, utos at utos, bilin at bilin, utos at utos, bilin at bilin. Ang kinauuwian ng bilin, ang kabuuan nun, dapat matupad na nagbubuhat sa malinis na puso, sa mabuting budhi, at sa pananampalatayang hindi paimbabaw. Kaya kailangan buong bilin. Ang lahat ng bilin na uuwi sa pag-ibig. Pag-aralan mo yung pag-ibig na itinuturo sa Biblia, kapatid, nandoon lahat ang bilin eh. Yung pag-ibig na itinuro ng Diyos. Walang kulang doon. Yun ang pinakadakila sa lahat ng bilin, pag-ibig. Pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa asawa, anak, kamag-anak, kaibigan, at pati sa kaaway. Pag ang relihiyon mong nasumpungan, hindi marunong umibig sa kaaway, pumapatay ng kaaway, namimirwisyo ng kaaway, alisin mo na agad sa susuriin mo yon. Hindi sa Diyos yon. Ngayon, doon sa tanong mo na alin baga ang tunay na kaligtasan? Ang tunay na kaligtasan, yung lahat ng bilin. Kaya nga may kinauuwian yun eh. May final yun eh. Mayroong sum total yun. Mayroon yung kabuuan. Kailangan buo yun. Yun ang kaligtasan. Hindi pwedeng kulangan at hindi pwedeng dagdagan. Mahigpit ang Biblia tungkol dyan. 22:18-19 ng Apokalipsis. Aking sinasaksihan na sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito, kung ang sino man ay magdagdag sa mga ito, ay daragdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. At kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nangakasulat sa aklat na ito. Iba ang tunay na kaligtasan ay makarating ka sa bayang banal at makakain ka ng punong kahoy ng buhay sa paraiso ng Diyos, para makarating ka ron, dapat sundin mo eksakto ang Biblia. Ang mag-aalis ng alinman sa salita ng aklat na ito, aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at sa bayang banal na nakasulat sa aklat na ito. Ang magdagdag naman sa aklat na ito, dadagdagan siya ng Diyos ng mga salot na nakasulat sa aklat na ito. Ang ibig sabihin, kapatid, dapat makuha mong eksakto lahat ng bilin, lahat ng utos. Kaya nga ang frustration mo, pumunta ka na sa iba-iba, nagpunta ka na sa Baptist, Jehovah's Witnesses, nagpunta ka na sa iba-ibang mga denomination sa panahon natin, hindi ka pa rin kontento. Kaya nga ako'y naanyayahan naman kita. Hindi ka pa naman yata pumupunta sa amin Ngayon ka pa lang nagpunta. Makinig ka kung naghahanap ka talaga, Ang Diyos kasi may pangako Sabi niya, kumato ka, bubuksan ka. Humanap ka, makakasumpong ka. Humingi ka at bibigyan ka. Ang may capacity nun, ang Diyos lang Manalangin ka sa Diyos, pagkatapos ay makinig ka ng mass indoctrination. Pakinggan mong buo bago mo hatulan. Huwag kang aanib muna. Huwag kang, kung ayaw mo umanib, pwede rin. Makinig ka lang, you are welcome. Suriin mo yung mapapakinggan mo mula sa
doktrina ng Panginoong Hesukristong itinuturo ng members of the Church of God International. Ikumpara mo sa mga napakinggan mo na, matutuklasan mo ang pagkakaiba, kapatid. Kasi sabi mo, nagpunta ka na sa iba-iba, isama mo kami para to do yourself justice. Kasi ang utos ng Diyos, subukin ninyo ang lahat ng bagay. If there are still other religions that you have to investigate, investigate all of them. Tapos, include us in the investigation you are doing. Utos kasi yun eh. Huwag kayong maniwala sa bawat espiritu, subukin ninyo ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. O makikita mo, you can judge for yourself. Makikita mo, imbestigahin mo. Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin sa iyo lahat ngayon eh, no? Pero kung naghahanap ka talaga ng kaligtasan, ang kaligtasan kasi, ang dapat mong suriin yung doktrina. Kapatid na Daniel 7:17 ng Juan. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Kita mo? Kung ang sino man tao, kagaya mo, gusto mong gumawa ng kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus, makikilala niya ang turo. Hindi milagro, hindi dami ng miyembro, hindi ganda ng kapilya, hindi ganda ng pagsasalita ng pastor na nag-iimbento ng kung ano-anong magagandang salita. Hindi ganon. Kasi merong ganon eh. Nag-iimbento ng magandang pananalita, maiinam na mga talumpati, manluloko pala. Yung sinasabi ni San Pablo sa 16-18 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Mainam man nalumpati, mainam magsalita, mandaraya pala. Kaya ang sabi ng ating binabasang salita ng Panginoong Hesus, kung ang sino man tao, ibig gumawa ng kalooban ng Diyos, makikilala niya ang turo. Yung turo ang pagkakakilanlan. Ang point of consideration of your investigation must be the doctrine. You shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. If any man will do his will, he shall know of the doctrine. Makikilala niya ang turo. Kaya hindi milagro, hindi yung kung ano-anong mga pamantayang ginagawa ng tao o pinag-aralan na kung halimbawa yung pastor ay nag-aral, naniniwala sila ron. Hindi ganon. Ang mga apostol nga, karamihan, di nag-aral eh. Pero nagsasabi ng totoo. Makikilala mo sa doktrina o sa aral. Kaya pinapasuri ko sa iyo, kapatid na Jason. Pero ang tanong mo, ano ba ang tunay na kaligtasan? Ang tunay na kaligtasan, sundin mo lahat ng bilin, lahat ng utos. At yun ay masusumpungan mo sa aral ng Panginoong Sukristo. Inyayayahan kita, kapatid na Jason. Sana unawaan mo, ibig kong sabihin.